Hi guys, what's up? Welcome back, Hooper Samurai. Sorry, I think more than 1 month ako hindi nakapag-upload. Kasi nagkaroon ako ng 2 days league na dumayo kami na almost 4 hours away ang drive mula dito sa bahay ko hanggang sa pupunta namin. And 2 days yun na back to back. So, back to back yung drive ko for 8 hours sa isang araw. Then, the second day, ganun din. So, hindi namin nakuha yung title doon. But, still, maganda pa rin yung result nung dayo namin. Wala rin akong mga clips or video nung laro. So, pero first runner up kami doon. Then after nun, almost 1 week ako may sakit. Ang sama ng pakiramdam ko siguro sa sobrang pagod ko rin din yun sa pag-drive. Kasi sobrang konti lang ng tulog ko nun eh. Then, after nun, natuloy na yung long league namin na second week. Actually, continuation yung second week, yung first game kami. Then, third week na siya. So, third game namin. So, sa long league and ayun, hindi rin ako nakalaro ng pickup game. Kaya, hindi ko na-review yung shoes. Then, today, ito, Jason Tatum 2, performance review ko. Actually, nagamit ko na to bago kami dumayo sa 2 days league. Then, dahil nga nag-busy ako. So, ano ba? Yung first na gamit ko parang parang disappointed kasi ako. So, today, ginamit ko siya ulit. Then, binigyan ko pa ng isa pang chance kasi ayoko maging bias sa sapatos. Kasi, tulad na sinabi ko, hate ko si Tatum. Pero, ayoko maging bias sa sapatos. Huwag mo kagatin yung yung sintas. Kinaagat niya yun. Ayan, oh my god, sorry na putol. So yun nga, tulad ng sabi ko, first kong ginamit yung Tatum 2, disappoint ako. So, ayoko maging biased, kaya binigyan ko pa siya ng chance ulit. Today, ginamit ko siya. Pick up game, it's still disappointing for me. Kung ako sa inyo, kung nagbabala kayo bumili ng Tatum 2, huwag nyo nang ituloy. Why? Because yung reason is para lang siyang yung Tatum 1, which is much better material lang siya and much better looking for me. Kung bibili kayo para sa looks ng sapatos or pang casual nyo, go. Pero kung performance wise, wala. Traction, unang-una, same pa rin ang traction ng first na Tatum. Kahit anong gawin ko, wala talaga. Hindi ko gusto yung traction ng sapatos nito. Lalo dito, sa part na to, itong makinis na to. Muntik akong matapilok kanina dahil dito. So, tumatakbo na sideways and hindi siya masyadong kumapit. Muntik na akong madulas, muntik na akong mag-split. Ito lang ang working, itong black na part. Ito wala rin. So, traction still the same. Maybe nag-improve ng konti siguro. But for me, it's still the same. Materials, overall materials, yeah, nag-improve siya compare sa Tatum 1. Mas maganda, mas matibay, mas maayos. So, ayun lang yung maganda talaga. Then, padding niya dito sa above ng ankle is mas makapal. So, that's good.
But, yung dito part niya, ito, yung malambot, di ba? Yung dito rin sa gilid, malambot din. Yung dito lang yung matigas. So, stability, no. Pangit ng stability ng sapatos na to. There's a higher chance na matapilo kayo dito. Sapatos na to. So, stability niya, no. Cushioning setup, wala rin. Ito, wala. Napakatigas niya. Like, super tigas ng cushion niya. And yung insole niya sa loob, like, ang pangit ng insole. Nakadikit kasi siya, so hindi ko matanggal. Pero, 100% sure ako, napakanipis lang ng insole niya. So, wala. Looks much better lang talaga. Mas maganda yung itsura niya compare sa Tatum 1. Pero, performance-wise, traction, I can give it maybe max 3. Cushion, maybe 3. Ano pa ba? Padding niya, yung padding lang niya, may nag-improve. I can go 8 sa paddings niya above ng ankle. Lace still the same na ginamit sa Tatum 1. So, kung gagamit kayo nito pa basketball nyo, mag-double knot kayo kasi madali siya matanggal. So, yun. Overall, performance-wise, disappointing. Tatum 2. Nagbibalak kayo bumili, huwag nyo na ituloy kung ipang-basketball nyo. Pero kung pang-casual nyo, you can't go wrong with it kasi maganda itsura niya. Mukha siyang wedge and bulky and sa kulay niya siguro, depende sa kulay. Siyempre, kung may magandang kulay, maganda siya pamorma. So, yun. But, for me, performance-wise, stay away from Jordan Tatum 2. It's bad. It's really bad. Like, masasayangan lang kayo ng pera kasi hindi nyo magugustuhan. Kung gusto nyo talaga ng magandang performance shoes, go with Li-Ning, Anta, yung mga Chinese, kasi Nike, Jordan brand sa Vietnam na sila nagpapagawa. So, talaga. Kahit anong gusto kong bigyan siya ng magandang review, I can't. Talagang pangit talaga yung sapatos. So, yun. Maybe I'll try naman. Next na may review ko is tina-target ko yung New Balance na Kawhi 4. So, stay tuned lang. And sorry. Napakatagal ko mag-upload. Kasi na-busy lang ako talaga. So, ayun. Hopefully, by next week or next week, makakapag-review ulit ako ng New Balance Kawhi 4. So, ayun. Bye. See you on my next vlog.